Dear friends, I chose this reading about the wheat that dies because this calls us to a lot of dying. If you do not die, if you cannot let go of your ego, then it would be very difficult for us to find life. Where true gladness is found. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Can you be seated for the liturgy of the Word? Liturgy of the Word. Nandito from 1983, from August 21, 1983. At marami po sa atin dito. Nandoon noong August 21, 1983. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong araw na ito. Sabi ho ni Father Flavi, naalala niya yung araw na hinikayat siya ng kanyang ama na lumabas at makita ang karo ni Tito Ninoy. That's actually August 31, no? Hindi ako nagkakamali. But many of us remember August 21, 1983. And para sa akin po, it was seeing my mother at the door of our house. Kasi ano po yun, I was 6 years old. Kilala niyo naman po ako nung bata ko, medyo mataba, di ba, Ate Jackie? So yung kwento po ng nanay ko, kung magkagulo sa airport, hindi kita mabubuhat, masyado ka mabigat. So ako po yung naiwan sa bahay. And I remember August 21, 1983, umuwi po sila, yung tatay ko po kasama ni Tito Ninoy doon po sa van kung saan po kasama yung katawan ni Tito Ninoy. So yung aking pong nanay at dalawang kapatid yung umuwi, and core memory ko yung mukha po niya doon po sa pinto ng bahay namin. Kung gaano kahaba yung kanyang mukha at yung pakiramdam po na namatay na pong si Tito Ninoy. And everyone here, lahat po tayo dito, may August 21, 1983 memory. Sana po, huwag nating kakalimutan ikwento yan sa mas marami pa nating mga kaibigan, kamag-anak, mga anak, mga apo. Huwag ho tayong mapagod na ikwento po yan dahil yan po yung isang kwento na dapat alam ng bawat Pilipino. Pag may mga kabataan po nagtatanong sa akin, si Senator Aquino ba namatay lang dahil pinatay siya? Sabi ko, hindi. Hindi lang yan yung rason kung bakit siya isang bayani. Bayani siya dahil pinili niyang umuwi, pinili niyang makiisa sa taong bayan, tinilikuran niya ang isang payapang, matiwasay na buhay sa Amerika upang makiisa sa atin. Sa kaduluduluan ng lahat, pinili po niya ang Pilipinas. At alam ko po, lahat tayo dito, pinipili rin natin ang Pilipinas. Every day of our lives hanggang sa kinabukasan po natin. Sa panahon ngayon na ang presidente natin ang anak ng diktador na si President Ferdinand Marcos, anong masasabi niya? Matagal ko pong inisip yung sagot na yon at naisip ko po ang sasabihin niya, ituloy nyo ang laban ko. At yun po ang ginagawa po natin. Tinutuloy po natin ang laban ni Ninoy Aquino. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay po ang laban!